Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly na sa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Hunger for power. It will divide the nation. May mga na nababalitaan kami tungkol dito sa ICC na ito ay parang isa sa mga pinakahawak ng mga makakaliwa. Totoo ba yun, kay Eric? Magandang tanong ang binuksan ni Brother Jay. Yes. Thank you for that question. Ang ICC po was a creation of non-government organizations. Mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers Yes. na naka-base sa Europe. There is one organization na binuo, Jay, sa tanong mo, na ang tawag po ay ILPS, International League of People's Struggle. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly na sa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi? Di ba? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Nako. Katabi Kaya lang naman pala ng Hague, Netherlands. Kasi kung matatandaan kasi natin kay Eric, hinihingi noon ng Pilipinas itong si tatay ni Marcos. Kilala mo yung pangalawang tatay ni Marcos? Si Joma. Si Joma Sison. Mag-ama pala yun. Wala ba yun? Mag-ama sa pagkabupols. So yung tatay ni Marcos na si Joma Sison, hinihingi Ay, pero kababayan niya yun, Ilocos eh. Parang hinihingi Ilocos. yan noon ng Pilipinas. Ayaw Agree. ibigay ng ICC. Ayaw. Kasi nga ang mga sinasabi nga daw diyan na yan ay konektado sa Sa kanila. NPA. And correct si Brother Jay, Yes. the ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Correct. Ngayon, ang sinasabi natin, when Joma Sison was still alive, nandyan siya naka-base for almost 40 years. Nagtago sila dyan sa Utrecht, sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At itong mga lugar na ito ay malakas ang Communist Operations International. Hindi may pabalik si Joma Sison in spite of the war against humanity, Yes. crimes against humanity, na kanyang kasalanan sapagkat hinaharang siya. At hindi tayo makapagsampa ng kaso sa ICC against Joma Sison sapagkat nandun po ang pagharang ng mga grupong sympathizers ng grupong CPP, NPA, NDF. So the biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner
dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte. At syempre, Ka-Eric, nakikita naman natin yan. Walang ibang nagbubunyi ngayon kundi yung mga drogista, drug lords at mga terorista, komunistang NPA. Yan ang nakikita natin sa social media, sa mga balita. Pero, syempre, hindi rin pagpapahuli ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, Okay. Ka-Eric. Kung makikita natin, napakarami po sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, nagpapahayag ng suporta kay Pangulong Duterte.